Sa hirap ng buhay, may mga nagagawa tayo na kahit wala sa loob natin, ginagawa pa rin natin. Napipilitan kahit ayaw. Nilulunok ang prinsipyo sa buhay. Magkaroon lang ng laman ang sikmura. Totoo ang sinasabi nila. Mahirap ang maging mahirap. Alam ko yan dahil isa rin akong mahirap na tao. Walang pinag-aralan, mahirap, at parang walang puwang sa mundo. Itago niyo na lang sana ako sa pangalang Tisay. Pinili kong itago ang pangalan ng mga taong kasama sa kwento ko dahil ayokong may makakilala sa akin. Sumulat lang ako para ibahagi sa lahat ang mga naranasan ko at maging silbi itong leksyon. Ulila na ako sa mga magulang. Walang kapatid at mula pagkabata, pinagpasapasahan na ako ng mga kamag-anak namin. Second year high school lang ang tinapos ko dahil pinagtrabaho ako ng tiyahin ko bilang kasambahay. Masyado na raw akong magastos at oras na para mabayaran ko ang lahat ng mga nagastos nila sa akin. Tuntong ko ng 18, pinalayas na ako ng tiyahin ko sa bahay nila. Sabi niya kasi, malaki na raw ako at kaya ko na ang sarili ko. Ginawa ko mabuhay kahit puno ako ng takot. Namasukan pa rin akong kasambahay para makapag-ipon. Dito ko nakilala si Nanding, isang construction worker. Nang dahil sa kanya, naranasan ko ang magmahal at mahalin. Kaya nang ayain niya ako magsama na, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Sabi ko kasi, baka ito na ang pagkakataon ko na magkaroon na ng makakasama sa buhay. Yung may magmamahal sa akin at hindi na ako iiwan. Pero, nagkamali pala ako. Naman at nakauwi ka na. Akala ko umagahin ka na naman eh. Ano naman kung umagahin ako? Ay baka nakakalimutan mo. Buntis ako. Hindi mo nga ako dapat hinahayaang mag-isa rito sa bahay eh. Ay, malaki ka na. Kaya mo nang alagaan yung sarili mo. Ano, may ulam ba? Nagugutom na ako. Meron dyan. Kumain ka na lang. Anak nang. Ano to, tuyo? Tuyo na naman yung ulam. Saka, 2 piraso pa. Bakit ito na lang yung kanin? Ano ba, Tisay? Sa tingin mo ba mabubusog ako sa kakarampot na kanin na to? Dami namang reklamo. Yan nga lang ang sinaing eh. Anong gusto mo? Mag-magic ako ng masarap na ulam? Maraming kanin dito? Pasalamat nga may nakakain pa tayo. Shit. Sana pala sumama na lang ako sa katrabaho ko na mag-inuman. Buti pa ron, masarap ang pulutan. Dito, Diyos ko. Bakit ba kasi hindi ka bumili ng ulam? Alam mo naman kakain ako ng hapunan at gutom ako galing sa trabaho. Tapos ganyan pa aabutan ko. Ay, Diyos ko naman. Kapag talaga minamalas ka sa buhay. Ba talaga nga naman. Sandali nga. Kung makapagtanong ka naman, bakit may binigay ka bang perang pambili? Wala, di ba? Nasaan na yung kinita mo sa paglalaba? Di ba naglilinis ka rin ng bahay? Pinambili ko ho ng vitamins ko. At yung natira, dinagdag ko sa ipon ko para sa pagpapacheck up. Buntis nga ako, di ba? Alam mo, Tisay, alam mo maling-mali talaga na nagbuntis ka eh. Wala na nga tayo makain, nagdagdag ka pa ng palamunin. Aba, sana naisip mo yan bago mo ako tinanan. Nagsasama tayo rito. May nangyayari sa atin. Aba talaga mabubuntis ako. Hindi ka ba nag-iisip? At saka Nanding, wala na tayong magagawa kundi tanggapin tong batang to. Eto na eh, andito na oh. Magiging magulang na tayo. Kaya pwede ba umayos ka nga? Hindi, ayoko. Anong ayaw mo? Ayoko pang maging tatay. Ayoko pang may pagkagastusan na malaki. Ha? Hindi ko kaya yan. Hindi natin yan kaya. Anong gusto mong gawin ko dito? Ipalaglag? Mag-isa ka. Kasalanan sa Diyos yung iniisip mo. Hoy, wala akong sinabing ipapalaglag yan. Gastos din yun, no? O ano? Alam ko na. Pagkakitaan na lang natin yan. Ano ka mo? Ibenta natin yung bata. Puro 50 mil, meron na yan. Pwede na yan. Pero syempre, sa kanila lahat ng pangangailangan mo hanggang sa mga naka. Nahihibang ka na ba? Ibebenta mo yung sarili mong anak? Bakit?
Uy Tisay, sa tingin mo ba, kaya nating buhayin yan? Tayong dalawa pa nga lang, hirap na tayo. Sa trabaho ko sa construction at sa paglalaba mo at paglilinis mo ng bahay, ano sa tingin mo kakasya yun? Ay, di gagawa tayo ng paraan. Ganun ang magulang, di ba? Gagawin ng kahit ano, mabuhay lang yung anak nila. Isipin mo na lang Tisay, gamitin mo yung kokote mo. 50 mil. Malaking pera yun, huy. Makakapagsimula na tayo nun, pero syempre, hindi ron matatapos ang lahat. Mas maganda kung habang nagbubuntis ka, umirit ka na rin ng pera. Tapos ipunin natin, di ba? At kapag nanganak ka, hindi may pera na tayo, wala pa tayong malaking responsibilidad. Ano ka mo? Nanding? Naririnig mo ba talaga yung sarili mo? Alam mo, gusto mo rin yung idea ko, pinipigilan mo lang ng konsensya mo. Pare-parehas naman tayong mamamatay sa gutom kung hindi mo pa gaganahin yung kokote mo. Kaya pwede Tisay, mag-isip-isip ka nga. Papayag lang akong ipamigay na lang siya. Pero ibenta? Ano? Parang ginawa mo namang hayop yung sarili mong anak? Hindi ka ba nakukonsensya? Ano ba, hindi ka ba nag-iisip? Alam mo, kapag pinamigay natin yan, babalik lang tayo sa dati at ayokong mangyari yun. Di mo ba naisip, nasa tiyan mo na yung sagot sa mga problema natin? Ayaw mo bang kahit isang beses, hindi man lang tayo maging problemado sa pera? Yung giginhawa man lang yung buhay natin, makakapagsimula tayo ng maayos. Ano, ayaw mo nun? Siyempre gusto ko yun. Pero, nandun naman, hindi ko kaya yung pinapagawa mo sa akin. Saka saan naman tayo hahanap ng mga taong bumibili ng bata? Wala. Meron. Yung isang kasamahan ko dati, si Ray. Gawa nila yun. Ano? Baby maker. Yun ang tawag sa mga ganun. Pinagkakakitaan nila yun. Maraming mag-asawa kaya na gustong magkaanak pero hindi nila magawa. Iwala ka sa akin, Tisay. Makakahanap tayo ng bibili dyan sa bata. Akong bahala. Basta ingatan mo lang yung bata ha. Kakapera tayo dyan. Mula na nagsama kami ni Nanding, nagbago ang ugali niya. Parating mainit ang ulo at ako ang pinagbubuntungan niya ng galit. Nasasampal, natatadyakan, minumura. May pagkakataon pa nga na naitulak niya ako ng malakas sa dingding at dumugo ang bandang likod ng ulo ko. Mismo kapitbahay na lang namin ang nagdala sa akin sa ospital dahil inalisan lang ako ni Nanding. Pero kahit ganun, hindi ko siya iniwan. Dahil ayoko nang mag-isa, para akong naging sunod-sunuran sa lahat ng mga utos niya. Kaya nang nakahanap na siya ng mag-asawang gustong magkaroon ng anak, wala akong nagawa. Para hindi mahalata ang gagawin namin, pinalabas ko na nabuntis ako at hindi pinanagutan. Hindi kayang buhayin ng anak. Kaya imbis na ipalaglag, ipapaampon ko na lang kunwari. Ang kapalit, hihingi ako ng pera sa placement fee ko sa isang agency dahil balak kong mag-Japan. At syempre, sila ang gagastos sa lahat ng pangangailangan ko habang buntis. Pumayag ang mag-asawa na yon. Napangalanan nating sina Ate Faith at Kuya Paul. Para masiguro raw ang kaligtasan ko, pinatira nila ako sa kanila. Sobrang bait na mag-asawa na yon. Mayaman at may mga propesyon sa buhay. Kaya sabi ko, ngay magandang maidudulot din pala ang gagawin namin ni Nanding. Dahil magkakaroon ng magandang buhay ang anak ko. Ay, Ate Faith! Kuya Paul! Hi, Tisay. Oh, kamusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nahihilo? Hindi na po. Nakapagpahinga na po ako ng mabuti. Naku, ang dami niyo naman pong pinamili. Akin na po, tulungan ko na po kayo. Wag na. Magagaan lang naman tong mga to. Sige po. Nagapon na po kayo? Kasi nagsaing na po ako, tsaka nagluto ng ulam. Naku te, pasensya na po. Nagutom po kasi ako kanina kaya
Nangialam na po ako sa kusina. Ay, ano ka ba naman? Ba't humihingi ka pa ng pasensya? Diba sabi namin, feel at home ka lang? Oo nga, Tisay. Saka tama lang ang ginawa mo. Hindi mo dapat hinahayaan ng sarili mo na magutom. Kung ano ang makita mo sa ref, kunin mo lang. Para sa atin lahat yan at huwag kang mag-alala. Mga healthy naman yung binili namin. Naku, salamat po Ate Faye tsaka Kuya Paul ha. Sobra-sobra na po yung pag-aalaga na ginagawa niyo sa akin. Ikaw ang may dala ng baby namin kaya dapat lang naalagaan ka rin namin. Basta kung ano yung kailangan mo, magsasabi ka lang ha. Sige po. Ay, teka. Sa Monday ang next mong check-up, diba? Opo, opo. Naku, ano kaya yun? Puno ang schedule ko sa Monday. Bago kaming client sa office VIP pa naman yun. Kaya kailangan namin asikasuhin. Okay lang, love. Ako na ang sasama sa kanya sa OB. Sigurado ka? Hindi rin ba puno ang schedule mo ng araw na yun? Huwag kang magalala. Gagawin ko na lang ng paraan yan. Sige, salamat love ha. You're welcome. Ito na pala yung mga pinamili mo para kay Tisay. Akit na lang ako sa kwarto ha. Oh, para sa'yo itong 2 paper bag na to ha? Po? Sa akin po talaga to? Oo. Actually, si Paul ang nakaisip na bilhan ka ng mga damit na pambuntis. Nakita namin na bagay naman sa'yo. Kaya, ayun, binili na namin para sa'yo. Nako, sobrang magugustuhan ko nga po yan. Salamat po. Naku, kami nga ang dapat na magpasalamat sa'yo Kasi nang dahil sa'yo, matutupad namin yung walang pangarap naming maging magulang. Simula kasi nang malaman kong wala pala akong kakayahang bigyan siya ng anak, naging imposible na yung pangarap na yun. Kahit naman po wala kayong anak, nakikita ko naman na sobrang mahal kayo ni Kuya Paul. Ay naku, sinabi mo pa. Nung nalaman nga niya yung resulta, hindi ko mala siya nakitaan ng kahit na anong pagsisisi na pinakasalan niya ako Akala ko kasi nung una, nagagalit siya. Magbabago yung pakikitungo niya pero hindi naman. Alam niyo po, ate, napakaswerte niyo po. Kasi may nagmamahal sa inyo na tulad ng pagmamahal ni Kuya. Ngayon, hindi katulad ko, malas sa lahat ng bagay. Naku, talaga bang wala ka ng contact dun sa tatay ng baby mo? Wala na po. Nung nalaman niya na buntis ako, hindi na po siya nagpakita. Kaya nga halos mabaliw ako kakaisip kung paano ko gagawan to ng paraan. Hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya wala akong mahanap ng matinong trabaho. Saka, sino naman pong kukuha sa akin, di ba? Buntis ako. Ayoko rin po pumunta sa mga kamag-anak namin kasi wala rin naman po silang may tutulong sa akin Kaya sobrang hulog po talaga kayo ng langit nung pumayag kayong ampunin yung baby ko. Ano ka ba? Ikaw ang mas hulog ng langit sa amin. Huwag kang mag-alala ha. Lahat-lahat ng pangangailangan mo hanggang sa makapanganak ka, sagot na namin lahat yan. Ang kailangan mo lang gawin, alagaan mo ang sarili mo, okay? Okay po. Ay, taga sandali lang po. Tumatawag po sa akin yung pinsan ko. Sige. Dadalhin ko na lang to sa kusina ha. Hello. Ano na? Asan yung pera? Wala na akong makain dito. Baka kasweldo mo lang. Sana napunta yun. Si Ruben kasi, kaya magsakong. Bakit ako? Enjoy naman ako, kaya lang, natali mo. Pinangtaya ako Ano ka ba? Hindi mo ba talaga titigilan yan, ha? Hingi ka na kasi ng pera din sa mga yan. Kahit 2,000 lang, sige na. Ako, bahala na nga. Saka pwede ba? Huwag kang tatawag sa akin basta-basta. Mag-text ka na lang. Una. Basta humingi ka ng pera dyan ha. Tapos ipadala mo sa akin agad. Sige na. Babay na. Bakit parang biglang naging problemado ka? Ano nangyari? Kasi po yung tita ko po kasi tumawag. Nangihingi po ng pera. Yung pinsan ko po kasi na ospital. Bakit daw? Ano raw po na dengue. Kailangan daw po nila ng gamot kaso sabi ko wala akong trabaho ngayon kaya wala akong maiabot na pera sa kanila. Naku magkano raw ba ang kailangan nila? Mga 2,000 po. Ay, 2,000 lang pala O sige na, ako na munang bahala. Po?
Oo na, sige na. Bibigyan kita mamaya ng 2,000 tapos ipadala mo na sa kanila ha. Kasi delikado yan dengue yan. Kailangan magamot agad yan. Salamat po ate. Sige po, babayaran ko po kayo. Naku, wag na. Tulong ko na yon, okay? Okay po, salamat. Sa tuwing nangihingi ng pera, sobrang nakukonsensya ako. Nakita ko kasi kung gaano kalaki ang tiwala ni na Ate Faith at Kuya Paul sa akin. Pero wala naman akong magawa dahil sa takot ko kay Nanding. Pinagbabantaan niya kasi akong papatayin daw niya ang anak ko habang nasa sinapupunan ko pa. May mga pagkakataon na nasasaktan niya ako dahil masyado raw maliit ang nahingi kong pera. At habang tumatagal, palaki ng palaki ang pinapahingi niya sa aking pera. Sa tuwing nasa bahay ako ng mag-asawa, nakakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko, walang ibang pwedeng manakit sa akin. Sinasabay nila ako kumain sa pagkainan. Binibilhan ng mga pagkaing pinaglilihian ko at pati na rin ng mga damit. Alagang-alaga nila ako. At bilang kapalit, inaalagaan ko rin ang sarili ko para walang mangyari sa bata. Nakikita ko kasi kung gaano sila kasabik na magkaroon ng anak. Hindi pa man lumalabas, nagpaplano na sila kung ano ang magiging ayos ng kwarto nito. Napatanong tuloy ako, bakit hindi ako sinuwerte ng ganun? Bakit hanggang sa mga oras na yon, naghihirap pa rin ako? Nang dahil sa mag-asawa, nakaramdam ako ng inggit. Nang hiling na sana isang araw, gumanda ang buhay ko. Kahit na alam ko namang imposibleng mangyari yun. Uy! Abay! Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito karaming pagkain ah. Muntik na nga hindi magawa yun dahil ayoko sana. Kaso nagpupumilit si na Ate Faith para makatulong. Buti na lang, nagpumilit. At least may pagkain tayo ngayon, di ba? O nga pala. Akin na. Akin na. Pera. Ano na namang pera? Pera, di ba? Binigyan kanila ng pera. Nasaan na? Binilhan na nga tayo ng mga dilata. At kung ano-ano pang pagkain, sa tingin mo ba makakahingi pa ako ng pera? Hindi ganun kakapal ang mukha ko ng ding. Bakit hindi ka nangingi? Anong ipababayad natin sa kuryente? Dilata? Di ba may trabaho ka? O di yun ang gamitin mo? Nauubusan na nga ako ng dahilan para makahingi ng pera eh. Gawin mo naman yung parte mo. Huwag naman nating iasa lahat sa kanila. Pagkapanganak ko naman, may pera naman tayo ah. Oy, Tisay, baka nakakalimutan mo yung plano natin. Plano natin. O baka plano mo? Pumayag ako sa mga gusto mo dahil kailangan natin ng pera. Pero Nanding, wag namang abuso, aba. Hinay-hinay lang. Ano, nakokonsensya ka? Matagal na akong nakokonsensya. Hindi lang ako makapalag. Saka hindi mo kasi sila nakakasama araw-araw kaya hindi ka nakokonsensya. Hindi mo nakikita kung gaano sila kabuting tao. Alam mo, mabait lang sila dahil may kailangan yan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, gamitin mo yun para sulitin yung kabaitan nila. Nasa iyo na yung alas oh. Tisay, isip-isip. Ay, ako, parang ayoko na nga eh. Anong ayaw mo na? Ayoko na silang lokohin. Ang bait-bait nila sa akin eh. Lalo na si Ate Faith. Hindi nga natin dapat ginagawa to sa kanila eh. Hoy, nasimulan na natin to. Ngayon ka pa ba aatras? Kung kailan malaki na yung tiyan mo? Kung kailan nakuha mo na yung buong tiwala ng mga yan? Gamitin mo nga yung kokote mo. Eh, hindi naman kasi ikaw ang humaharap sa kanila kaya hindi mo alam eh. Ayoko na! Ano ba? Ang sakit! Ano ba? Hoy, Tisay. Tisay, makinig ka ha? Lumapit ka dito. Titigil ka lang kapag sinabi kong tumigil ka ha? Naiintindihan mo? Ha? Ayoko na! Hindi na nga kaya ng konsensya ko ng ting. Tama na, itigil na nga natin to. Baka hindi mo naririnig yung sinasabi ko ha?
Hindi ka titigil dahil wala akong sinabing tumigil ka. Sumunod ka lang ng sumunod sa mga sinasabi ko. Wala tayong magiging problema. Ha? Ikaw nga dito. Kaya kapag sinabi kong humingi ka ng pera, hihingi ka pa. Ha? Wala akong pakialam kung paano mo gagawin yun. Pwede mo akitin yung lalaki. Ipagamit mo yung katawan mo. Wala akong pakialam. Basta bigyan mo ko ng pera. Ano ba kasi talagang plano mo? Yung anak mo lang ba ang balak mong ibenta? O kahit pati ako? Tisay. Alam mo, pwede naman parehas kayo eh. At huwag mong iisipin na ito ang una at huling gagawin mo yan. Aba, nakita na natin na malaki pala yung pera sa ganitong trabaho. Pwede tuloy-tuloy na natin. Ano? Gagawin mo kong baboy? Paaanakin tapos ibebenta yung anak? Ang arte ah! Bakit hindi? Nakikinabang ka rin, huy. Huwag mong sabihin hindi. Dahil alam ko na gusto mo rin. Di ba kailangan mo ng pera? Ayop ka! Ano sabi mo? Ha? Ah! Ayop ka, Landing! Anong klase kang tao, ha? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba ibibigay mo lahat sa akin? Kaya nga ako sumama sa'yo, di ba? Tapos ano? Ganito yung gagawin mo sa akin? Papabuhin mo ko! Papabuhin mo ko! Ha? Ano ba? Ano hindi ka titigil, ha? Gusto mong suntukin ko yung tiyan mo, ha? Tigil na ako sa'yo. Ang kulit mo! Ayaw mo na. Sige, pwede naman eh. Tapos anong mangyayari? Ipapakulong nila tayo. Ididemanda nila tayo. At dahil wala tayong pera, mabubulok tayo sa kulungan. Yung ba gusto mo? Ha? Gumit mo nga yung utak mo! Ano? Sumunod ka! Yung ba yung gusto mo? Sagot! Ayoko. Yun naman pala eh. Alam mo, Tisay, ito ha, sumunod ka na lang sa akin. Dahil nung pumayag ka sa planong to, dawit ka na. Wala ka nang kawala dito. Kaya kung ako sa'yo, manahimik at gawin mo lang lahat ng mga ipinapagawa ko sa'yo. Kuha mo? Alam ko na pwede ako magsumbong, pero hindi ko kaya. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot ako kay Nanding. Alam ko kasi ang mga kaya niyang gawin at gusto ko pang mabuhay. Pero dahil sa nakita niya kung gaano karaming pera ang nakukuha niya, gagawin niya akong gatasan ng pera. Ayokong mangyari yun. Siguro sinasabi niyo na tumakas na lang ako, pumunta kahit saan. Nagawa ko na yun noon. Meron akong naging isang kaibigan na taga Dasmariñas, Cavite. Hindi siya kilala ni Nanding. Kaya nakampante akong hindi na niya ako mahahanap. Pero sa hindi malamang dahilan, natuntun niya ako. At pagka-uwi, halos patayin niya ako sa bugbog. Inisip ko na lang na siguro ito na talaga ang buhay ko. At wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin at magpatangay na lang sa agos ng buhay. Habang papalapit ang panganganak ko, magkahalong lungkot at takot ang nararamdaman ko. Lungkot dahil hindi ko mararanasang maging ina sa anak ko. Na hindi niya ako pwedeng makilala. Ni hindi ko man lang siya mabubuhat at maaalagaan. Takot naman dahil alam ko na ngayon pa lang mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Sa loob ng 7 buwan, hindi nakakahalata sina Ate Faith at Kuya Paul sa mga pasimple kong paghingi ng pera. Sa tuwing nanghihingi kasi ako, hindi sila nagdadalawang isip na magbigay. Parati nilang sinasabi sa akin na naranasan din daw nila ng walang-wala
Kaya naiintindihan nila ang takbo ng buhay ko. Sigurado ka ba na ayaw mo muna umuwi sa inyo? Buong linggo kaming mawawala. Okay lang po ako, ate. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Sige. Kumpleto ka naman dyan sa loob ng bahay eh. Hmm. Kainin mo lang kung ano yung gusto mong kainin ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Saka tumawag ka lang sa amin kapag may kailangan ka, ha? Sige po. Huwag niyo na po akong alalahanin. Okay na po ako rito. Mag-enjoy po kayo sa bakasyon niyo. Sige. Halika na, love. Kailangan na natin umalis, tsaka baka matraffic pa tayo eh. Oo nga pala. O Tisay, mauna na kami ha. Opo. Sige po, ingat po kayo. Bye. Masarap siguro magbakasyon sa resort. Sana ako rin. Mapasok na nga sa loob. Isay! Uy! Isay! Nanding? Ano ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo, wag na wag kang pupunta dito? Hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag sa katext ko eh. Ano? Ito ba yung bahay? Ganda pala. Saka ang laki ha. Umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo rito. Teka lang. Hindi mo ba ako papapasukin sa loob? Wala naman sila. Nakita ko umalis eh. Hindi nga pwedeng umalis ka na. Ito naman. Hindi mo ba ako na-miss? Parang dinadalaw ka lang naman eh. Sabi nga, papasok ako sa loob. Ano ba? Uy, nanding ka. Aba! Huwag na pala sa loob eh. Uy, Isaya, naka-jackpot ka. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Kung wala ka namang sasabihin, baka pwedeng umalis ka na. Baka biglang bumalik sila rito at makita ka pa. Hindi yan. Kanina ka pa ba sa labas? Oo, mga 1 oras na. Kaya nga narinig ko yung lahat eh. Ano bang kakain dito sa rep na to? Ay, naman. Uy, ang daming pagkain. Uy, ngayon lang ako nakakita ng rep na ganito ha. Lutuan mo nga ako. Nagugutom na ako eh. Eto. Gusto ko to. Fried chicken. Tigas din ang mukha mo, no? Oh. Pupunta-punta ka rito, ni wala ka man lang pasabi, tapos gusto mong pakialaman natin ang hindi naman sa atin. Sabi naman nila, di ba? Kainin mo lang kung anong gusto mong kainin dito. Ano? Dali! Ito, fried chicken oh. Nagugutom na ako. Pwede. Hindi nga pwede. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. Mayaman pala talaga sila, no? Ay, alam ko na. Kung taasan kaya natin yung presyo, gawin nating magkano kaya? 100,000. Ano? Kayang-kaya nila yon sa ganda ng bahay nila. Paniguradong milyon ang pera ng mga yan. Naisip ko kasi parang medyo lugi tayo sa 50 mil. Mas maganda siguro kung taasan na lang natin. Kapag umalag, edi takutin mo. Sabihin mo, ayaw mo na. Tigil ka na, ganun. Matataranta yung mga loko na yun. Hindi. Ayoko. Tama na yung plano natin. Huwag mo nang baguhin. Okay, sige. O bahala. Bumawi na lang tayo sa susunod. Ano ka susunod? Naisip ko kasi, pagkatapos mong manganak, magpagaling ka lang ng onti. Kaya mga 2 buwan, mga ganon. Okay na yun. Hoy, ipapakilala ako sa yung hapon. Mayaman yun. Pwedeng pagkakitaan. Lalakad kita. Ano naman gagawin ko sa hapon na yun? Ingot ka ba? Hindi gagatasan natin ng pera. Tanga talaga nito eh. Ang hina ng ulo. Lambing-lambingin mo lang yun. Kapag gusto ka ng tikman, o sige, pagbigyan mo. Pero taasan mo ng hingi ah. Mayaman yun. Yayaman tayo dun. Ayoko. Ano? Aarti ka na naman? Ang sabi ko, ayoko. Kung gusto mo, di ikaw na lang. Ikaw nakaisip eh. Talaga. Ano? Ano ba? Ang gusto mo dito ka sasaktan? Bitawan mo ako, Rantik. Nasasaktan ako. Buntis ako. Tisay, ayusin mo kasi yung pananalita mo ah. Mas umayos ka. Dahil kapag may nangyari sa bata, hindi mo makukuha ang pera mo, tandaan mo yan. Ano? Yun bang gusto mo? Mapunta sa wala ang lahat ng plano mo? 50 mil din yun. Ano? Sige, sasaktan mo pa ako? Magaling ka na. Galing mo, natututo ka na. Nagamit mo na yung utak mo.
O sige, ligtas ka ngayon. Pero kapag natapos na tong lahat, ako na ulit ang masusunod. At Tisay, para lang sa alam mo, pag inulit mo tong pagbabanta mo sa akin tulad ng ginagawa mo ngayon, hindi ko alam. Pero sigurado ako, makikita mo yung hinahanap mo. Tama? Nang dahil sa mga sinabi ni Nanding, mas lalo naging malinaw sa akin na mas magiging impyerno ang buhay ko sa kanya. Kaya nagplano ako ng mabuti. Pinakita ko na kayang-kaya niya akong paikutin sa mga daliri niya. Nagkunwaring takot ako. Kahit nasa isip ko, gustong-gusto ko na siyang mawala sa mundo. Naging tahimik lang ako sa lahat ng mga gagawin ko. At pinilit magpakatapang dahil alam ko, ito na ang huling pagkakataon kong makalaya sa kanya. Puti, nandiyan na siya. Tisay, Nakauwi ka na pala. Di ba sabi mo, hindi ka uuwi ngayon? bago yung isip ko. Anong ginagawa mo? Oh, nag-iimpake ka pala. Kasi wala na akong damit eh, kaya kukuha ako dito ngayon. Sige, mauna na ako ah. Iinitay na kasi ako ni Ate Faith. Baka nag-aalala na yun. Sige, alis na ako ah. Galing lang. Ay, ko! Bakit ba? Ano, Tisay? Butang ako? Ha? Ano bang sinasabi mo? Ah! Bakit mo ko sinampan? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa mo? Uy, Tisay, di ko alam. May balak kang takasan ako, di ba? Hindi, Nanding. Kumukuha lang talaga ako ng damit para... Aling ka talaga! Tama na. Nakikiusap naman ako sa iyo. Tama na. Buntis ako. Baka kung anong pangyari sa anak ko. Tama na, Nanding. Parang awa mo na. Talagang may mangyayari dyan sa batang yan. Hindi ka aamin sa akin. Ano? Tama ako, di ba? Tatakasan mo ko. Balak mong hindi na magpakita sa akin, tama? Sagot! Dahil ayoko na! Ayoko nang gawin yung mga pinapagawa mo sa akin. Hindi na kaya ng konsensya kung madloko ng mga tao para sa pera. Hindi ako ganitong klaseng tao, Nanding. Pero pinipilit mo akong baguhin dahil ito ang totoo mong ugali. Ano ba pinuputok ng butsi mo, ha? Ati naman tayo sa pera. Makikinabang ka rin sa lahat ng mga plano ko. Ang kailangan mo lang, Tisay, sumunod lang. Yun lang. Pero ayoko na. Tao ako. Babae ako. Hindi ako bagay. At hindi ako hayop para tratuhin mo ko ng ganito. Sumama ako sa'yo kasi sabi mo mahal mo ko. Pinaniwala mo ko. Naligtas ako sa'yo. Na hindi mo ko pababayaan. Pero ano itong ginagawa mo sa akin? Hindi mo man lang ako nirespeto. Ang tingin mo lang sa akin, gamit na pwede mong ibenta para magkapera ka. Dahil mukha kang pera! Ano? Wala kang utang na loob, no? Siguro kaya mo to ginagawa kasi gusto mong masolo yung pera, no? Ano? Sabihin mo na! Gusto mong mapunta sa'yo lahat. Sorry, Tisay. Hindi ako papayag. Malapit ka ng mga anak, di ba? Hindi. Ano kaya? Halika rito. Ano kaya kung gawin na natin ngayon? Gawin na natin ngayon! Ha? Ito! Ano? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Tama na. Sige. Sige, lumapit ka sa akin. Kung gusto mong masaktan. Ano? Lumapit
makuha yung kutsilyo na yan, ha? Akala mo ba hindi ko to pinaghandaan? Marunong din ako magplano ng ding. Alam na alam ko na ganito ang gagawin mo sa akin. Dahil halang ang kaluluwa mo! Demonyo ka sa lupa! Alam mo ba yan? Tisay, galit na galit ka naman. O sige, pag-usapan natin to. Hindi. Tapos na. Tapos na ang pagtitiis ko sa'yo. Akala mo habang buhay ako matatakot? Mapapasunod mo na lang ako sa gusto mo? Hindi, Nanding. Dahil alam na lahat ni na Ate Faith at Kuya Paul ang mga ginagawa natin sa kanila. Ano? Sinabi ko na. Sinabi ko na lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Pero mali ka. Dahil intindihan nila ako. Kinampihan nila ako. Kaya ngayon, katapusan mo na. Anong ibig mo sabihin? Ano yun? Tumawag ka ng pulis? Sila ang tumawag ng pulis para sa akin. Wala ka ng takas. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. At wag mo nang subukang tumakbo. Patitindihin mo lang ang sitwasyon, Nanding. Mali ang tingin mo sa akin. Hindi dahil babae ako, mahina na ako. Mali ka. Mas malakas at mas matalino ako sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Kaya ngayon, mabulok ka sa kulungan. Sinubukan pang makatakas ni Nanding ang araw na yon. Nakipaghabulan siya sa mga pulis. Pero sa bandang huli, nahuli rin siya at nakulong. Ang sabi sa akin ni na Ate Faith at Kuya Paul, malabo na raw na makakalabas agad si Nanding. Patong-patong na kaso ang isinampa sa kanya. Bukod kasi sa akin, nahulihan din siya ng droga sa bulsa ng shorts niya ng araw na yon. Pagdating sa presinto, umiiyak at nagmamakaawa siya sa akin na patawarin ko na siya. Umiiyak din ako. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil sa saya. Dahil sa wakas, alam kong malaya na ako. Makakahinga na ako ng maluwag. Pero masyado kong maraming emosyon na nailabas ng araw na yon dahil napaanak ako nang wala sa oras. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Ano? Kumusta ng pakiramdam mo? Okay na po ako, ate. Medyo nangihina pa po pero okay lang po ako. Ay, mabuti naman kung ganun. Si Nanding po. Huwag mo nang alalahanin yun. Sisiguraduhin namin na hindi siya agad makakalabas sa kulungan. Patong-patong na kasong kinakaharap niya ngayon. Imposibleng maabsuelto siya. Saka, hindi rin naman kami papayag. Ate Faith, sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Hindi ko po ginusto na mangyari lahat ng ito. Ayos lang, Tisay. Tulad ng sinabi namin sa'yo, naiintindihan ka namin. Saka yung pinaka-importante dyan sa lahat ay yung umamin ka. Humingi ka ng tawad. Maraming salamat po sa lahat ng nagawa niyo para sa akin. Hindi ko na nga po alam kung paano ako makakabawi sa inyo, lalo na sa pagtulong niyo na harapin ko si Nanding. Nang dahil po sa inyo, nagawa kong makalaya. Wala hindi, Say. Hindi mo kailangang bumawi dahil desisyon namin na tumulong. Dahil yun ang tama. Itutuloy ko pa rin po ang pagbigay ng anak ko sa inyo. Ano? Sigurado ka ba dyan? Alam ko po na
Hindi ko siya kayang buhayin ng mag-isa. Buong buhay ko, wala na akong ibang naranasan kundi hirap at sakit. At yun po ang ayokong maranasan niya. Ayokong maghirap siya. Kaya Ate Faith, Kuya Paul, huling paghingi ko na po ng tulong to sa inyo. Ngunit yun na lang po ang anak ko. Alagaan niyo po siya. Bigyan niyo siya ng magandang kinabukasan na hindi ko po kayang ibigay. Pero Tisay, Kailangan ko po itong gawin para sa kanya. Total naman, yun lang po talaga yung plano ko. Ang ibigay ko na lang siya sa inyo. Pero paano ka? Kaya ko na po ang sarili ko. Mas magagawa ko pong magsimula ulit kung kampante ang loob ko na nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kahit kailan hindi ko siya babawiin sa inyo. Ayoko na rin pong guluhin ang buhay niya. sigurado ka na ba talaga dyan? Oo ate. Ito na ang pinakatamang gagawin ko sa buong buhay ko. Magbibigay kami ng pera sa'yo para makapagsimula ka. Huwag na po kuya. Kasi kapag tinanggap ko yun, parang binenta ko na rin po ang anak ko sa inyo. Wala na kaming pinagkaiba ni Nanding kapag nangyari yun. Tisay, hindi. Tulong na namin yun sa'yo. Pasasalamat na rin dahil una, nagsabi ka sa amin ng totoo at pinili mong huwag kaming lokohin. Doon pa lang magkaiba na kayong dalawa ng Nanding na yun. At pangalawa, binigyan mo kami ng anak na parehas naming matagal ng pangarap. Isang pasasalamat ang ibibigay namin sa'yo. Pero po kasi, Tanggapin mo yun. Kakailanganin mo siya. Pero sa ngayon, Tisay ha, magpahinga ka muna. Magpalakas ka. Okay? okay po. Salamat po Ate Faith, Kuya Paul. Maraming salamat po. Kahit mabigat sa loob, hinayaan ko ang anak ko kina Ate Faith at Kuya Paul. Halos madurog ang puso ko habang inaabot ko siya sa kanila. Munti ko na sana siyang bawiin pero pinigilan ko ang sarili ko. Iniisip ko na mas magiging maganda ang buhay niya. At alam ko na mamahalin nila ang bata dahil mabubuti silang mga magulang. Natuluyan sa pagkakakulong si Nanding. Ni minsan, hindi ako dumalaw sa presinto dahil gusto ko na siyang makalimutan. At parang hindi ko pa naman kayang ibigay ang kapatawaran ko sa kanya. Halos 5 taon nang lumipas, wala na akong naging balita kina Ate Faith o maski kay Nanding. Ginamit ko ang pera na binigay sa akin sa muling pagbangon. Nag-aral ako sa ALS habang nagja-janitress sa isang school, kung saan nag-aral din ako. Nang makapasa ako sa high school, kumuha naman ako agad ng vocational course na caregiving. At sa awa ng Diyos, natapos ko rin. Samot-saring hirap ang naranasan ko, bago ko unti-unting nagawa ang gusto ko sa buhay. Dahil ngayon, nilalakad ko na ang mga papeles ko para makapangibang bansa na ako. Wala pa rin akong pamilya. Dahil ang gusto ko, ituon ang lahat ng atensyon ko sa sarili ko. Gusto ko munang mapabuti ang buhay ko para kung sakaling may dumating, hindi na ako magiging dating Tisay na takot maiwan. Takot mag-isa. Pinangako ko rin sa sarili ko na hindi ko nahayaang kawawain ng ibang tao. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga babaeng nakaranas o nakakaranas ng naging buhay ko noon. Alam ko at naiintindihan ko na nakakatakot, pero parati nating tatandaan na walang ibang magtatanggol at poprotekta sa atin kundi ang mismong mga sarili natin. Muli, maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Tisay. Shoutout daw kay Dr. Dima Supil na laging starring sa drama. Ganyan Alam siya nyo? kagaling. Oo. Alam nyo, abangan nyo sa mga mall,
Oh, pinipaging din yan si sir eh. Ay, si doctor eh. Paging doctor, di ba supit? Please proceed to the customer service. Ay, teka, pati natin yung mga construction worker, Ayan, at ayan, kaway-kaway daw sa lahat ng mga construction workers. Oo, sabi sabi ni Romel ni- Ruadil. Oo, sabi niya ang mga construction workers po ay masisipag. Oo, naman. Naman. Diba? Ito lang, pasaway lang tong si Nanding. Pero ayun na nga, Tita Lara. Yun yung question natin, yung hanging question natin. Ayun ang question natin Ang kanina. hirap nun. Ginawa nitong si Naku. Tisay na ipamigay pa rin talaga yung kanyang anak dito kay na Faith and kay Paul. Alam mo, parang hindi naman na siya inuobliga, no, sa huli. Mm-mm. Parang medyo na may na-sense ako doon na hindi na siya inuobligang ibigay sa kanya yung anak. O sa kanila yung anak. Pero Yes. dahil siguro merong palabra de honor itong si Tisay, sinunod pa rin niya. Pero actually, hindi naman siya dahil sa palabra de honore. Dahil alam niya na hindi niya kaya. Oo. Feeling ko, hindi na siya tungkol doon sa tama o mali ba yung ginawa niya. Pero actually, kumbaga, ang pinag-uusapan na natin dito is, eto ba yung dapat kong gawin? 'Di ba? Hindi sa kung tama ba ito o mali. Kasi kung kahit sino tanungin mo, ang magiging sagot is mali. Mali na ipamigay mo yung anak mo kasi anak mo yan. Ang dapat mong gawin, gawin mo ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay na maipoprovide mo para sa anak mo. Pero siya kasi, syempre, decision naman niya yun, di ba? And feeling niya, yun na yung dapat gawin. Hindi man yun ang tamang gawin, pero para sa kanya, yun ang dapat gawin. Kasi alam niya na, alam mo yun, siya na nga, mahirap na nga para sa kanya. And ayaw niya na yung hirap na nararanasan niya, maranasan din naman ng anak niya. Sobrang Ang hirap nun. Kasi ewan ko kung matitiis mo yung anak mo na ibigay mo sa iba. Na kasi meron akong naging kaibigan na ganyan, no? Lalaki pa yun, nagkaroon sila ng problema ng kanyang asawa. Syempre, kanino mapupunta yung bata? Sa nanay. Nanay, yes. Oo. Pero hindi siya yung may kasalanan dun, yung lalaki. But anyways, ibang story yun. Alam mo, nakita ko yung paano siya ma-depress. Paano siya parang halos masiraan ng ulo. Dahil sa hindi niya nakikita ang kanyang anak. Lalaki yun, ha? Lalaki yun. Pa lang yun, ha? Oo. Lalo na tong babae na, di ba, yun yung pinalaki mo sa loob ng katawan mo. Tapos, iniluwal mo, nahirapan ka. Yung tuwa na nakita mo siya nang lumabas. Yung pagmamahal na naramdaman mo instantly. Parang biglang ibibigay mo lang. At saka, ito pang mahirap dyan, may mga ilan na nakakaranas ng postpartum depression. Oo. 'Di ba? At iba-iba yung effect nun. Iba-iba yung effect nun. Minsan, yun pa. Immediate yata yun, no? Alam ko yun yung walang yun yung walang problema eh. May tendency na parang magkaroon ng ganun. Oo. Yun pang ito nga na binigay pa yung anak. At maliban doon, alam niya yung meron siya mga pinagdaanan ng mga mabibigat doon sa kanyang partner. 'Di ba? Dagdag pa 'yun sa mga isipin niya na dito ako nang galing, ito yung mga pinagdaanan ko, tas ngayon nasan yung anak niya. Sobrang hirap noon. Parang hindi ko ma-imagine kung paano tumatakbo ang buhay ngayon ni Tisay patuloy, 'di ba? Although sabi naman sa kwento naging maganda naman ang buhay niya. Yun nga lang, alam mo, parang feeling ko forever na to. Hindi lang feeling ko, talagang magiging forever talaga to sa isip ni Tisay. Alam mo, kahit papaano, parang nakikita ko na hindi pa completely tapos itong kwento. Nararamdaman ko somewhere along the way. Pag halimbawang natuloy siya sa ibang bansa, nagtatrabaho, may magandang buhay. Yun din yung gusto ko sabihin. Hahanapin niya yung anak Feeling niya. ko Lalo na, di ba? Kung ito, maganda na yung buhay niya, hindi ba mas lalakas ang loob niya na hanapin niya yung anak niya? Pero parang feeling ko naman hanggang dun lang yung gagawin niya. Mabuting tao si Tisay diba? Hindi nga niya talagang gustong gawin yung mga nagawa niya. Nagawa lang niya yun dahil lang talaga kay Nanding, diba? Pero feeling ko naman, tutuparin pa rin niya yung pangako niya. Maaaring hanapin niya,
pero feeling ko hindi na talaga siya manghihimasok. Oo. 'Di ba? Syempre, yung pagmamahal mo bilang magulang, dire-diretso pa rin 'yan eh, kahit na hindi mo na napalaki yung anak mo eh. At alam mo na mas makakabuti para hindi na magkaroon pa ng komplikasyon pagdating sa mga relasyon ng mga pamilya, 'di ba? Alam mo na kung hanggang saan na lang siya. Feeling ko hahanapin lang niya, aalamin lang niya ang kalagayan, pero feeling ko hindi naman na siya manghihimasok. Pero who knows? Baka naman mamaya wala sa side ni Tisay. Sa side naman ng mag-asawa. Hindi kaya dumating ang panahon na makonsensya silang dalawa at ipaalam din dun sa bata na, Ineng, hindi kami ang tunay mo mga magulang. Diba? Ang tanong, aaminin kaya ni na Faith and Paul? Teka, Alam mo, tignan ko parang ngayon, dinugtungan natin yung kwento eh, no? titignan ko na yung letter ha. Oo. Muli maraming salamat sa inyo, lubos na gumagalang Tisay. PS, may part 2 pa po ito. Nilagyan ng part 2. Pero ito lang yung gusto kong masabi, lalo na sa mga babae talaga na hindi makawala sa mga partner nila dahil mahal nila or dahil natatakot sila. Kapag ang inyong partner wala ng respeto sa inyo, yun ang pinakamatinding red flag talaga na dapat nyong i-watch out at maging dahilan para umalis na kayo doon sa poder na lalaking yun. Eto wala ka nang magagawa sa isang lalaki or sa isang tao na walang respeto, pero ikaw, may magagawa ka pa sa sarili mo. Sabi nga nila, kung talagang mahal mo yung anak mo, una mo ring protektahan ang sarili mo. 'Di ba? Una mong protektahan yung mental health mo, yung physical health condition mo, una mong protektahan yan. Kasi kung uubusin mo yung pagmamahal mo doon sa lalaki, sa partner mo na wala namang respeto sa'yo, ano pa ang maibibigay mo lakas at pagmamahal sa anak mo? Oo. Tsaka may nag-react dito na isa meron daw siyang kakilala personally na pinimigay daw ang anak. Sariling anak. Oo. Ang gusto naming malaman, ano yung experience niya after that? 'Di ba? Matapos niyang ibigay yung anak niya. Ako, grabe. Iba yung epekto nito sa mga, lalo na sa mga nanay, 'di ba? Maari ang nakakagawa nun siguro dala ng kabiglaanan, no? Pwede. Pero kabiglaan. along the way, magsisisi at magsisisi yun. Kung At meron lahat- kasi na oo. natitirang konsensya. Yes. At lahat ng ito, dito sa kwento nila, nag-ugat sa pera. Gusto ko lang basahin, sabi ni Darwin dito, magiging mabuti o masama ang pera, depende sa humahawak nito. In your situation, Tisay, biktima ka lang ng maling pagkakataon. Magpasalamat ka sa mga tumulong sa iyo at magbagong buhay ka para sa kinabukasan mo. Ayan. Tama naman. Tama yung sinabi niya. Naging biktima lang siya siguro ng maling pagkakataon. Oo, yung iba Maling kasi, tao. Oo, yung iba kasi sinasabi talaga, pera daw ang pinag-uugatan ng mga kasamaan. Actually, hindi naman pera talaga ang dahilan kundi yung naghahangad. Maaaring. Yung naghahangad. Pwede. Oo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang pera naman na yun Pera na yun. Wala siyang ginagawa dyan. at Nandyan kailangan lang natin yun. Oo, nandyan lang yan Pero ikaw na masyadong mapaghangad, ikaw na masyadong humihingi ng sobra, kung paano mo i-handle yung pera mo, yun doon nagiging mali talaga yung pera Yun At hindi naman masamang maghangad kang yumaman. Oo. Nasa Sa tama sa'yo. lang. Oo, sa tamang paraan lang. Yes. Sabi ni Martin D. Di pasupil. Hindi masupil. Di pasupil. Oo, kayo talaga. Baka naman mamaya ito yung papacheck up kayo, yun ang hanapin nyo sa lahat ng ospital. Siya po ang hanapin. Ito po ang schedule ni Dr. Di Pasupil. Sa PGH, siya po ay Monday to... Actually, ang schedule niya sa lahat ng ospital ay 12 to 3. 12 to 3. Hindi kaya nagkataon na lahat ng mga karakter natin dito sa iisang ospital lang dinadala yung mga pasyente nila. Diba? Ibang klase si Dr. Di Pasupil. Lahat ng mga klase ng sakit, Alam mo, sana magamot din yung problema natin sa pera. Oo. Yung sama ng pakiramdam natin kapag wala tayong pera. Dr. Di Pasupil. Ayun na. Buti na di nakapagsalita ang pera. Haha, sabi ni Josel Monton. Oy! Ayun, Money correct. talks daw, sabi nila. Kayo. Yes. Ay, batiin natin yung mga workers ng multiplex na si Jomar Kelvin, biyaheng Lian, Batangas, nakikinig sa atin ngayon. Yan. Yan, salamat po sa atin. Sabi naman ni Mary Grace, tiis lang muna sa ngayon, papabor din sa
sa atin ng panahon. Oo. Ay, ang ganda kasabihan nun ah. Alam mo, malay mo, mas happy ending pa, di ba? Oo. Sa future. Hindi rin natin kasi alam malay mo naman, ito sina Faith and Paul, talagang maging mabait, inamin naman talaga sa anak nila na hindi sila yung tunay na magulang at hanapin din itong si Tisay. Alam mo, maliit lang ang mundo. Oo. Di ba sinasabi nila, maliit lang ang mundo? Di mo alam, magkikita kayo nung matagal ng tao na hindi mo inaasahan na makikita mo pa eh. Oo. Diba? May mga pagkakataong ganun eh. Tsaka malay mo, parang kasi ang tingin ko dun sa mag-asawa, parang magulang sila para kay ano? Para kay Kay Tisay. Tisay. Di ba? Parang Oo. hindi malabo na malay mo sa isang bubong magsama na At saka sila. sobrang bait nila. Kasi, di ba, nagawan sila ng mali ni Tisay Niloko sila. Doon nagsimula ang lahat. Pero alam mo, mas nangibabaw pa rin yung pag-intindi nila doon sa sitwasyon. Oo. Di ba? Ganun silang kabuting tao. Dapat gawan natin ng ending to, no? Yun nga. Magkasama na sila lahat, Oo. as one big happy family. Correct. Oo, Tapos yung mag-asawa- biglang lalabas na sinanding sa sa kulungan. Kulungan. Oh, tapos sinanding Oo. masama pa rin. Paglabas ni Nanding sa kulungan, makakatapak siya ng balat ng saging. Oh. Mababagok yung ulo niya dun sa kanto. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng kalayaan na mabuhay ng nakalaya, di ba? Ay, si Martin D. Sabi niya, pag-greet daw si Estel ng Samantha's Bakery sa may East Drive, Marikina City. Uy, maraming salamat po sa inyo. Ayan, Samantha's Bakery sa East Drive, Marikina City. At sa'yo, Estel, maraming salamat sa'yo. At na-appreciate po talaga namin yung palagi po ninyong pakikinig. Maraming salamat. Kahit na alam namin na medyo na problema na kayo sa mobile data ninyo, nagbababad pa rin naman ka talaga kayo sa